pasalamatan ko. Salamat po. Okay, so magandang gabi po sa lahat, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, kapatid, at sa ating mga tagapanood sa ating lamang history box community. So magandang gabi po sa lahat. At pagpapasalamat po tayo sa Panginoon na binigyan naman tayo ng pagkakataon na tayo ay makapag-pangarap na salita ng ating Panginoon. So, nandito po tayo sa gabi ito, kasama natin si Father William Serba, at maganda po tapos natin yung bali ay ito po ay nasilbo sa Revelation 28 na woman and the 7 days with the 10 horns. So, mga kaibigan, mga kapatid, masyado na bigat po ang ating kapiko sa pagkakas ito. Ito po ang plano ng history and prophecy na para saktan ang mga puso at hindi ay ipahayag lamang ng mga kapitohan na kailangan malalaman natin. Kasi nasa lugto na tayo ng panahon. Kailangan malalaman natin kung ano ba ang nangyayari ngayon
at kung ano ba ang gagawin na kalaban ng ating Panginoon sa Kristo. So, bago tayo magsimula, no? So, manalangin po muna tayo. Ama namin nasa mga langit, nagpapasalamat sa kami ay ang biyaya na binigay sa amin sa buong araw ng Sabat. At nandito kami ngayon ni Kapatid Erwin para yung sumitin kapag salita ng iyong mga salita mula sa Biblia. Sana po, Panginoon, bigyan po kami ng kaalaman na mapahayag ang mga katotohanan. At sana, ipinagdasal po namin na ang banal na Espiritu, siya ang mangunguna sa pagtuturo sa amin at magbubukas ng bawat isipan at puso ng bawat tagapagkinig. Sana po, Panginoon, patawarin mo ang mga kasalanan namin para maging daluyan kami ng iyong mga salita. At sana sa gabi ito, bigyan kami ng lakas at magandang signal na Facebook, YouTube, at saka sana po walang anumang mga bagay na makapag-storbo sa aming pag-live ngayon. Sana po, Panginoon, bigyan mo din kami ng banal na mga anghel na sila ang mag-protekta sa aming pagsasalita sa gabi. Sana po, pakinggan mo ang mga hinihingi namin at ito ay aming hinihingi pangalan ng aming Panginoon. Amen. Okay, so magsisimula na po tayo sa ating topiko sa Revelation 17. Inuulit po natin na itong programang ito ay hindi po para insultuhin tayo o saktan ang mga puso at damdamin natin, kundi ito po ay ipinapahayag lamang. Kung mayroon kayong maririnig na mga mabibigat na mga binibitawan namin mga salita, ay ito po mula sa Biblia at sa mga reference na binibigyan lang po natin ng mga katotohanan. Kung sana po, makinig kayo at humingi din kami na i-share po ninyo ito para makarinig din ang ating mga kapamilya, ang ating mga kapatid, lalo na ang mga ibang tao na hindi pa nakarinig ng mga salitang tungkol sa propesya. So, bibigay na po natin ang time sa ating kasama kay Brother Erwin para magsimula po ang ating topic sa gabi ito. Okay, Brother Erwin, binibigay po natin ang time. Okay, excuse me po. Welcome at magandang gabi po sa inyong lahat. Kung gabi man doon sa inyo, magandang gabi. Kung umaga, magandang umaga din po, no? Kasi po itong programang ito, hindi lang po dito sa Pilipinas, no? Nagla-live, kundi sa buong mundo din, Elder Romel, no? At kung sino man ang nakakaintindi po ng aming mga salita, then salamat po sa inyong pagsubaybay. At ngayon naman po, Elder Romel, no? Atin namang tunghayan at tuklasin at atin namang alamin kung ano nga ba itong nasa Revelation 17, no? At hindi na po naman po natin to tutalakayin lahat, no? Meron lang tayo ditong i-focus, no, dito sa chapter 17 na to kasi po pag atin po tong pagsadihan lahat po ang nakasulat dito ay kukulangan po itong ating oras, no? So meron lang mga portion dito nating aalamin, no? At yung iba naman po isa susunod natin ng mga video yan, no? Mga makikita nating mga involved dito po sa Revelation 17 na to. At ngayon naman po, Elder Romel, no? Mag-proceed din tayo sa chapter 17 verse 1 to 6 po muna. Okay, mabasahin natin ito sa version na Tagalog. Sabi po dito, at dumating ang isa sa 7 anghel na may 7 mangkok at nagsalita sa akin na nagsasabi, halika, ipapakita ko sa iyo ang hatol sa tanyag na mahalay na babae na nakaupo sa ibabaw ng maraming tubig. Verse 2, nasa kanya'y nakiapid
ang mga hari sa lupa. At ang mga naninirahan sa lupa ay nalasing sa alak ng kanyang pakikiapid. Verse 3, at ako'y kanyang dinalang na sa espiritu sa isang ilang, at nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula, na puno ng mga pangalan ng kalapastananganan, na may 7 ulo at 10 sungay. Verse 4, at ang babae ay nakadamit ng kulay ubi at ng matingkat na pula, nagagayakan ng ginto at ng mahalagang pato at mga perlas. At hawak sa kanyang kamay ang isang kupang ginto na puno ng mga karumaldumal at mga bagay na marurumi ng kanyang pakikiapid. Verse 5, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, dakilang Babilonia, ina ng mga mahalay na babae at ng mga karumaldumal sa lupa. Verse 8, at nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga banal at sa dugo ng mga martir ni Jesus. Nang makita ko siya, ako ay lukhang ng gilalas. So, ito mga kaibigan, ito po ay isa pong propesiya, no? At ibig po sabihin nito ay hindi po ito literal na babae na nakasakay sa 7 ulo at na 10 sungay na halimaw, no? So, ito po ay mga symbolical, no? Of course, para merong freedom yung Panginoon, kahit sa propesiya, nagbibigay siya ng freedom sa atin, no? So, kaya po siya nang bibigay ng symbolic, no, para pag atin po itong nalaman, no, kung ano-ano itong mga bagay na ito, nasa atin din po ang desisyon, no. That's why in prophecy, ang Panginoon po ay ulit, no, nagagamit siya ng mga symbolic, no, to exercise also the freedom. Ngayon, atin naman itong tuklasin, no, kung ano ang mga nakasulat dito, no. Una-una, yung woman, sino ba to ang woman? Ano ba to ang woman, no, in the Bible? At kung ano ang ibig sabihin ng halimaw na may 7 ulo at 10 sungay, no? Ito nga, Elder Mel, no, in Revelation 17 ulit, verse 18, kung ano ibig sabihin ng woman. Okay, babasahin natin dito sa Revelation, Apocalypse, no, sa Tagalog, 17 verse 18. At babae na iyong nakita ay ang dakilang lungsod na naghahari sa mga hari sa lupa. So, ano ba yung lungsod na to? No, so, ang Bible nagbigay sa atin ng clue na yung babae isang lungsod, Isang lugar. isang lugar. So, wala naman siya nagbigay na detalye, no, name, kung anong lungsod yon. So, punta tayo ng history, no, sa mga source, no, nga hindi naman po sa amin. Itong source po ay sa kanila din nanggaling. Okay, no? So, nakita po natin dyan in Revelation chapter 17 verse 5 na yung babae kasi nakalagay sa kanyang noo na Misery the Babylon the Great, no? Ina ng mga ano ba yung sa Tagalog dyan, Elder Mel? Patutok. Ina ng patutot, Oo. no? Mahalay. Mahalay, no, na mga babae, no, na at merong mga karumal-dumal, no. So, yun po ang nakasulat yun, Babylon. So, ibig sabihin, Elder Mel, itong babaeng to, itong city na to, no, may kaugnayan sa Babylonia, no. So, ibig sabihin, yung kanyang mga practices at yung mga ginagawa nila, no, ay nakaugat po doon sa Babylon. Ibig sabihin, hindi na ito tinatawag na lugar ng Babylon, kundi spiritual Babylon. Spiritual Babylon. Yan ang ibig sabihin. Oh, so may kaugnayan sa Elder Mel doon. No, kung ano yung ginagawa ng mga ancient Babylon, Oo. Ginagawa niya rin. ginagawa niya rin. Example for the religious right, mga observance, at yung mga ginagawa natin ngayon ng mga example, mga celebration, no?
doon po nagro-root sa Babylon. So, ibig sabihin, doon ang galing. Doon nanggaling sa Babylon. Yung kaniyang mga Kaya tinawag sang mystery Babylon. mystery Babylon. So, kung na-notice nyo, dito po sa forehead niyan nakalagay, no? Yung yung pangalan. Kung pumunta ka dyan naman sa Revelation chapter 14, meron yung mga, din naman, Elder Mel, yung mga people of God, meron ding nakalagay sa kanyang noo, no? 14 verse 1, I think, no? Ganun yung magbasahin. Pagkatapos ay tumingin ako at naroon ang portero Hmm. na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama niya ang 144,000 may pangalan niya Hmm. at pangalan ng kanyang ama Hmm. na nakasulat sa kanilang panganoo. Oo, yung mga followers ng Panginoon, may nakasulat din sa noo. Pangalan ng Kordero at ng Father. Amen. No? So, dito naman, yung babaeng ito, may nakasulat sa kanyang noo, Mystery Babylon. Mhm. So, ibig sabihin, Elder Romel, yung kanilang mga doktrina, iba talaga sa doktrina ng Panginoon. Yes. So, ibig sabihin, yung nasa noo ay kung ano ang itinuro niya, yun ang iniisip nila. Ah. No, nakita natin kaibigan, no, yung kaibahan nitong woman at saka yung 144,000. At actually, yung 144,000, makonsider na yan, Elder Romel, na remnant. No? Kung baga, ay salin, No? kung sa Ilonggo. Yung Elder Romel, nakita nyo dyan, hindi na kasi woman ang nakalagay dyan 144,000 na. Unlike doon sa Revelation chapter 12, may woman talaga. Ibig sabihin, kabuuan pa yun. Kabuuan pa yun. So, yung natira na lang, Yun yun na ang lang tinatawag na remnant. yun na lang ang may pangalan sa noo ng Ama. So, ibig sabihin, hindi pala lahat ng tinatawag na church ay mabigyan ng pangalan ng ating Panginoon. Ang hirap, ano? Doon. Kaya po doon Revelation sa 12:17, remnant din. Yung natira din. Mhm. Yung hinabol ng ng dragon o kung ni Satanas, no? So, ngayon na Elder Romel, puntahan naman natin, ano ba tong lungsod na to? Mhm. Ano ba ang ibig sabihin nito? At kung sino ang lungsod na ito? No? Ito po, hindi po amin source to. Source po to ng Roman Catholic, no? Church. Ito po ay Catholic Encyclopedia, no? Pag hinanap niyo po yung pangalan ni Peter, the Prince of the Apostles, ito po nakalagay. Bago tayo ito kanina sabi sa Silente din, ay tinatawag sa dakilang lungsod na naghahari sa mga hari. Lupa. Yan ang dapat natin Sa next video na panood po yan, no? Ayan, Kasi po, marami po tong explanation yung woman at saka si Binhead na ibig sabihin, kailangan ma-detalye natin Detalye, bawat no? Mga detalye. Yung sa 18 na yan, marami din pong marami pong dapat i-explain yan, no? Isang verse lang po yan, pero marami pong explanation yan, no? No, so dapat i-expound yan para malaman natin kung nasaan na tayo dito sa historyang ito. Yan. No? So ito po ang nakalagay sa Catholic Encyclopedia, article Peter, the Prince of the Apostle, para malaman natin kung anong lungsod nga ba ito. No? Ito nakasulat, St. Peter's First Epistles, no? Was written almost undoubtedly from Rome. O bakit ba daw nila, no, sinabi na San Pedro ay nagsulat ng epistle sa Rome? Okay, dahil po dito. Since the solicitation at the end reads, ito daw nakasulat sa katapusan ng kanyang first epistle. The church that is in Babylon, elected together with you, saluted you, and so does my son Mark, no? 1 Peter 5:13. So yan po ang nakasulat. Yung Babylon na nandyan. Alam naman natin mga kaibigan, according din sa ganitong source, na ang Babylon must be identified with the Roman capital. Ayun pala, Elder Romel. Yung woman pala na nakasakay sa beast, no, na tinawag ng Biblia na siya is ang lungsod, no? Yan pala ay Roman capital. Yan pala. So sila mismo ang Elder Romel, bumukas nitong propesya. Yan din ang nagbulgar. No, inyong libro nyo to. Kaya wag po kayong sabi na hindi totoo, ibig sabihin pala yung libro nyo hindi totoo.
yung mga nagsulat nito ng mga article na to sa Catholic Encyclopedia, ginawa niyo pang sinungaling. Kasi kung hindi ito totoo, ay hindi na nila ito pinablish. Hindi Mm. nila pinalabas to. At kung para sa inyo, mali ito, kayo pala ang tama. Parang Oo, gano'n daw, yan. Elder ang lumalabas. Oo. Mali yung mga scholar nyo, mali yung mga theologians nyo, Yung ang nakikinig, yun ang tama. yun ang tama. Yung mga fake defender pa yung tama. yan ang hirap yan. So, yun yung Babylon dyan was the Roman capital. Ito yung explanation nila. Since Babylon on Euphrates, yung ancient Babylon po to, yung refer dito, was lay in ruins. Giba na po yun. Wala na po yun. Talagang giba na po yun. Kasi po na-research din natin Elder Romel, nang dahil po sa lindol, no, doon sa Middle East, no, kaya po nagiba yung hanging garden, nagiba yung wall ng Babylon dahil din po doon sa mga earthquakes na yun. So, No? yung Babylon na tinatawag dito, ay wala na yun. Wala na yun. Yung totoong lungsod na pangalan ay Babylon. Yung ancient Babylon, wala na po yun. Yung binibuild ni King Nebuchadnezzar. Wala na yan. No, wala na yun. Ito pa rin. No? Or New Babylon, Seleucia on the Tigris, or the Egyptian Babylon near Memphis or Jerusalem cannot be mentioned. So, hindi po yun sila. Ang ibig sabihin. Kundi, ano pa? The reference must be to Rome. Yun. Klaro, talaga. Oo. Pinpoint talaga nila. Hindi po yun Jerusalem, hindi po yan yung ancient Babylon, hindi yun ang Egypt. Kundi po, ito po ay Rome talaga. Dinidiin talaga nila, Rome to. Wala nang ibang lungsod ng ibig sabihin ng Revelation chapter 5 chapter 17 verse 5. Rome talaga. No? At yung binigay nila na reference ni Romel, yung Revelation 17 verse 5 din. Ayan, Napakaliwanag. At ang isa pa nilang binigay na reference, Revelation 18 verse 10. Basahin mo pa yung 18. Ano na nakalagay sa verse 10? Yan, tingnan natin. 18 verse 10. Sila ay tatayo sa malayo dahil sa takot sa pahirap sa kanya. Na nagsasabi, kahabag-habag, ang dakilang lungsod. Ikaw na nagpakapangyarihang lungsod ng Babylonia. Sapagkat sa isang oras ay dumating ang hatol sa inyo. O, hinatulan pala yung Babylon? Ano Anong ibig sabihin din ba pag one si hinatulan? matay ka talaga yan? Ibig sabihin, guilty. O guilty. Hindi mo siya kasalanan ng ginawa. Naman hatulang pag wala kang kasalanan. So, ibig sabihin, itong barang Babylonia ito, makasalanan pala ito. Garuan. Ayan, Yung sila. sinatawag nga siyang patutok. At nakita mo dyan, Ramelo, sa kanilang source na binigay, Revelation 18 verse 10, ibig sabihin, alam nila ng Roman Catholic Church na mayroon talaga silang kasalanan ng ginawa. Ibig sabihin, Nila. bakit pa tinuturo nilang mali? Yun nga. Yan ang Yun nga kung bakit ang tawag namin sa CFD was a Catholic fake defender, piki. PK po, kasi po, pinaglalaban nila yung mali. Na inako naman ang kanilang mga skala. Aminado naman yung kanilang mga matatalino sa kanilang sikta na sila talaga itong Babylonian ito. So parang sinasabi nila kasi, kami yan. Yan sinasabi sa 17 at chapter 18, kami yan. Roman Catholic yan, kami yan. Kung mag-alder naman sa Husgado, siyempre, pag once na ongoing yung yung hearing nyo, Oo. di ba, may nagpo-pronounce yung judge, guilty or not guilty? Yes, yan ang maririnig ko. Pero sila, elder, yung plea nila, guilty na kagad. Kasi inako na nila. Aminado sila na sila yung nakalagay dyan. Ibig sabihin, guilty na talaga sila. Hindi naman nila sinasabi na, kasi pero sa salita nila, sila talaga. Sa mga sinasulat nila. Based on their claim, sila talaga to. So, ibig sabihin, sa paningin ng Panginoon, ngayon, guilty na talaga sila, Elder Romel. Kawawa naman. Guilty na sila, Father Wen. Ang mahirap nito, ang kawawa naman, yung mga tao. Na yun. Ito yung aim namin kung bakit namin to ginagawa. Yan. Kasi po, para malaman po ng mga membro na yung inyong church mismo nang sabi na sa Panginoon mismo ngayon, nagsasabi na talaga sila na guilty na talaga sila. So, ibig sabihin, Father,
kung baga, guilty na sila, so nakaantay na lang sila ng hatol. Yun nga, yung Revelation chapter Oo. 18 verse 10. Yung binigay nila, Oo. Romel. So, Yun yung binigay nila. ibig sabihin ba, Erwin, ay kung hatulan sila, ba't ka pa sasama dyan? Yun nga, no. Ito yung aming ginagawa para po maliwanagan kayo dyan nasa loob, na labas na kayo dyan. Lumabas na kayo dyan. Para po yung hatol sa kanya na 1 hour, hindi nyo po ma-experience yun. Kasi po, yung hatol na yun, para lang po sa kanya, na siya mismo ang nagsabi sa harap ng Panginoon, na guilty na talaga siya. Kasi alam niya, brother, na ang mga tinuturo ay mali. Kaya niya. Kaya, alam niya sarili niya na itong tinuturo natin ay mali, ay talaga, kaya nga sabi ng iba, nakaligo na, ano na lang, naka ano daw, ang ibig sabihin na, Nabasa ka na. nabasa ka na, maligo ka na lang. Maligo ka na lang. Yan ang mahirap yan, mga kaibigan, mga kapatid, sana po, ay wag po tayong sumama sa kanilang mga hatol. May time pa tayo na lumabas dyan para hindi tayo kasama sa kanilang hatol. Okay, no. Ito po, ulit po, ano, yung woman doon lungsod. At yung lungsod na yon na yung woman, meron pala diyang Elder Romel na church. No? Ito po sa Ephesians chapter 5, verse 25. Okay, basahin natin. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. So, ibig po sabihin ng Romel, no? Yung church na to, tinawag siyang patotot o ano ba yung sa Revelation chapter 17, yung term niya dyan? Dito, Verse tinatawag siya dito na mahalay. Mahalay. Okay. Babaeng mahalay. Ibig sabihin po, Romel, no? Pag once siya ay ine-consider ng Biblia na mahalay, ibig sabihin, nagkiklaim siya na siya daw is bride of Christ, pero iba naman yung kanyang tinuturo. Yan pala ang ibig sabihin, Brother Wayne, na mahalay. Na ibig sabihin, nagtuturo ka about kay Jesus, pero iba naman ang itinuturo mo. Hindi naman turo ni Kristo. Hindi naman turo ni Kristo. So yan ang ibig sabihin na sila ay mahalay. Mahalay. Kung sa ibang term, patotot. Patutot. No, yung ibang sabing video natin nakita, Elder Romel, nung term dito ng binasa nila, patotot. Kung sa Cebuano ay bigaon. Bigaon. Grabe ang term sa Cebuano. Pero kung sa ate, sa Ilonggo, ganun din. bigaon din, no? So, ito, Elder Romel, no? So, ayun nga, no? Sabi niya, bride of Christ siya, pero hindi naman talaga si Christ yung pinuturo niya. Ayan. Yung mga doktrina niya, hindi naman galing kay Christ. So, ibig sabihin, ginagamit niya lang ang ngalan ni Christ, pero ang turo niya ay hindi galing kay Hindi Kristo. galing kay Kristo. Yan ang tinatawag na mahalay kasi ay alam mo naman na si Kristo ang asawa mo, bakit iba pa ang tinuturo mo? Ganon. No? Iba yung tinuturo niya. Ibig sabihin, mayroon pa siyang ibang lalaki. Oo, sabi yung mahal kita. No? Yun yung ibig sabihin doon na instead nga yung nakalagay sa forehead niya is the name of the Father and the Lamb. Pero yung nakalagay sa forehead niya is Babylon. Yan ang Iba yung iniisip niya sa husband niya. So, ibig sabihin, ang inisip niya, ang mga turo mula sa Babylonia. Hindi turo ng Panginoon. Ni Kristo. Yun. Ibig sabihin dito, no? So, yan po, yung city of Rome, na mayroon diyang woman na nakasakay sa 7 heads with 10 horned beasts. No? So, ano ba talaga ibig sabihin nito, Elder Romel, no? Ng 7 heads with 10 horned beasts, no? Alamin natin ngayon kasi po yung woman, alam na naman natin na this is the Roman Catholic Church. Yan, napakaliwanag yan, mga kapatid. Ang woman po dyan is in Revelation 17 was the Roman Catholic Church, no? So, ibig sabihin, itong Roman Catholic Church, ang sinasabi dito sa Revelation 17. Yan, mga kapatid. I-review yan, ha? Para na pa kayong maano. Yung binigay namin na source, Catholic Encyclopedia po yun. Sila po ang nagpatunay na sila po yan. Kasi, Brother Will, pag gawa tayo ng mga salita dito, ay tayo din hatulan din. Yan ang mahirap pag gawa tayo. So, ibig sabihin, yung ibinigay mong mga reference ay hindi po galing sa atin. Sa kanila din mismo. So, kaya hindi tayo mahatulan ito. Yung nga, yung ibig sabihin natin, Romel, na yung isda hindi talaga mahuli sa buntot, sa bungang habis po. No? So, nahuli natin sila, Elder Romel, based on claim nila. No? Sa kanila mismo. Sa kanila mismo. No?
So, available po yan yung Catholic Encyclopedia. Punta po kayo ng www.newadvent.org. Yun po yung website nila. Meron din po silang available dyan na binibinta nga nila dyan yung soft copy niyan, yung disc, no? At meron din yan sa cellphone application. Tingnan nyo rin po, no? Download nyo sa inyong Play Store. Meron din kayo niyan, no? Kaya po itong cellphone po natin, Elder Romel, no? Meron din po itong Catholic Encyclopedia, no? Na para kahit saan ako pumunta, meron akong Elder Romel na ipapakita, no? So, wag po nating sayangin yung ating gadget, no? Gawin po na sana natin to at atin po sanang ang gamitin to, no? Sa ating in the glory of God, no? So, alam na po natin yung woman of Revelation 17 was the Roman Catholic Church. Ngayon, ano naman ang ibig sabihin ng beast with 7 heads and 10 horns? Bakit po yung woman, yung church, nakasakay po dyan? Bakit siya nakasakay sa halimaw? O, example, Deremel. Pag ikaw po ay nakasakay sa kabayo, sino ang nagkokontrol? Siyempre, ikaw na sumasakay sa Ikaw sumasakay, di ba? Kung saan mo gusto pupunta, doon ka. Iano mo yung ulo niya. Kaliwa yan. Oh. Pag sabi mo dito sa kanan yan. Pag once na sinabi mo na hold, ibig sabihin po, hinto yung kabayo. Pag gusto mong palakarin, hahampasin mo na lumakad. Kung gusto mong pabilisin yung takbo, hampasin mo talaga ng tulong-tulong para mabilis yung pagtakbo. Yan ang ibig sabihin nga, nakasakay. Ibig sabihin po, pag once nakasakay po siya, no? Nakapatong doon sa hayop na yon, ibig sabihin, siya po ang nagkukontrol ng hayop na yon. Kaya, ang ibig sabihin, yung babae nakaupo sa hayop, ang hayop pinokontrol niyang babae. No. So, yun Yun. pala. So, alamin muna natin, no? Kung sino itong 7 heads with 10 horns at kung paano niya ito kontrolin Mayat. ng woman na ito. Okay, atin pong basahin dyan, Dramel, sa Revelation 17 verse 3. Okay, babasahin natin. At ako'y kanyang ginalang sa espiritu sa isang ilang. At nakita ko ang isang babae na nakasakay sa isang halimaw na pula, na puno ng mga pangalan ng kalapastanganan, na may 7 ulo at 10 sungay. So, ito naman po yung clue ng Biblia na itong hayop na to, o kung halimaw na may 7 ulo at 10 sungay, mayroon pong pangalan na blasphemy. Ano ba sa Tagalog yung blasphemy? Lapastanganan. So, yun yung clue. Lapastanganan. So, alamin po natin, Romel, sa Biblia, ng mga tagapanood natin, tagapagsubaybay natin, alamin po natin sa Biblia kung ano po ang ibig sabihin ng lapastanganan. Okay, no? Para ma-identify natin kung sino talaga itong 7 heads with 10 horns na halimaw na to. Okay, punta po tayo ng Mark chapter 2, verse 5 to 7. Okay, babasahin po natin dito sa chapter 2 ng Marcos. Verse 5 to 7. Sabi po dito, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Verse 6, may ilan ka mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya ay lumatalapastangan, sino ang makapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos. Yun, ibig sabihin din naman, pag ikaw ay tao at nag-claim ka na you can forgive sin, lumalapastangan ka sa Panginoon. Yan ang ibig sabihin, na hindi ikaw Diyos, tapos pinapatawad mong tao na hindi naman gumawa sa iyo ng kasalanan. Kundi ay tinatawag nilang nagkumpisa lang. So, ibig po sabihin, kung ikaw ay isang ordinaryong tao lang, no, at sabi mo sa isang tao, no, na anak, your sins are forgiven thee, ikaw po ay lumalapastanganan sa Panginoon. Kasi po, yung Diyos lang mismo ang makapagsabi na son, your sins are forgiven thee. Dito, ibig sabihin pala, Brother Edwin, yung trabaho ng ating Panginoong Diyos ay kinukuha mo. Yun ang tinatawag na lapastanganan. Instead nga si Kristo lang ang pwede mong puntahan at saka magsabi ka ng iyong makasalanan, no, at siya po ay righteous to cleanse all our unrighteousness and sins, no. So dito po
ito po ay ordinaryong tao lang, Hmm? pero sabi nila, he can forgive your sin. Ang hirap, no? So ito po yung definition ng blasphemy. Una, man claim to forgive sin. Ito po yung lapastanganan. No? Una pa lang po yan. Pangalawa, Elder Romel, diyan sa John chapter 10, verse 30 to 33. Yes. Okay. Yeah. Ano na? 33. Okay. 33. Kaya nang makita Yan ni na Jesus. sa 30 muna. Okay, 31 muna. Nakita ng mga Hudyo na kanyang mga kasama sa bahay. Chapter 11 pa lang yata. Chapter 11 pa lang. Okay. Muling dumampot Di, ng... ayun, 30 muna. 30 muna. 30. Ako at ang Ama ay iisa. Yun. Muling dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang siya ay batuhin. 32. Sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting excuse me, gawa mula sa Ama ang ipinapakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyon ang dahilan at babatuhin ninyo ako. Mm. Sumagot sa kanya ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa Mhm. ka naming babatuhin, kundi dahil sa lapastangan, sapagkat ikaw na isang tao ay nag-aangkin na Diyos. Yun. Ibig sabihin ng Dermel, pag once mayroong taong, ordinaryong tao na nag-angkin na siya Diyos, siya po ay naglalapastangan sa Panginoon. Ibig sabihin, pag ikaw ay isang tao, Mm. tapos may nagkumpisan sa iyo ng tao ng Mm. kanyang kasalanan, at sinabi mo napatawad ang iyong kasalanan, ay ibig sabihin, ikaw ay isang Diyos. Mm. Ayan, ang ibig sabihin na hindi dahil sa mabuting ginawa mo ay babatuhin ka namin. Dahil sa sinabi mo ikaw ay Diyos. Mm. Ibig sabihin, pag magpatawad ka ng kasalanan, Brother Will, ay kinikilala mo ang sarili mo ay isang Diyos. Isang Diyos. Ayan, No? napakahirap Kasi yun. po yan po ay trabaho lang ng Diyos, Dermel, no? So, ito po yung pangalawa, no? Na ang ordinaryong tao nag-claim na siya God, ibig sabihin, siya po ay naglalapastangan sa Panginoon. Ito, Brother Will, sabihin nila, ay si Kristo yan. Kaya sinabi nga ng iba na tao si Kristo. Ay kasi ang pagkilala ng mga Hudyo kay Kristo ay tao lamang. So, hindi po siya Pero, guilty. Sa totoong buhay ng ating Panginoong Jesucristo ay siya ay Diyos. Mm. Ayan, kaya sinabi ng mga Hudyo na hindi dahil sa mabubuting gawa ay binabato ka namin dahil na ikaw ay tao, nagpapaka-Diyos. Mm. Ibig sabihin ay kiniklaim mo na ikaw ay Diyos. So, ibig sabihin po, kaya po sinabi ng Panginoon ng mga Hudyo yon na tao ka lang kasi yung ano nila kay Kristo, tao talaga. Ayan. No? Yung pagkilala nila kay Kristo, tao talaga. Kasi po, si Kristo ay alam naman nila na lumaki sa Nazaret, Mhm. no? At alam nila na si Kristo taga doon, no? Doon lang nila Elder Romel na ano nga isa lang tong ordinaryong tao tapos nag-claim siya na siya Diyos, Mhm. no? So ibig po sabihin nyo, yung pagkilala ng mga Hudyo, tao lang siya, Ayan. no? Kaya nang mayroong isang Sekta, sekta na ganun din. na tao lang, talaga. no? So, yan ang nagpapaka-Hudyo. Yun ang pala. Sila yung totoong Hudyo, Oo, sila totoong Hudyo. spiritual Spiritual Hudyo. na sa mga mali nilang akusasyon kay Kristo, no? So ibig sabihin Elder Romel, dalawa yung Hudyo. Yan. Yung Hudyong nag-accept na si Christ ay Diyos, Mhm. at mayroong Hudyong nag-accept Hindi nag-accept. na hindi nag-accept na si Christ ay Diyos, no? Yeah. Ganun din. Kung ano yung mga nangyari doon sa Israel, ano mangyayari ngayon sa atin, no? Yung mga Ayun spiritual. talaga nangyayari. No? No po, no? So, ito Elder Romel, yung pangatlong definition ng blasphemy. Ano ba ang ibig sabihin pa ng isang definition? Mark 14 verse 61 to 64. Okay, magmula tayo sa 61, sa chapter 14. Ngunit siya ay tumahimik Mm. at hindi nagsalita ng anuman. Tinanong siyang muli ng pinakapunong pari at sinabi sa kanya, ikaw ba ang Kristo, Mm. ang anak ng pinagpala? 62. Sinabi ni Jesus, ako ba? At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at lumarating na nasa mga alapaap ng langit. Mm. Verse 63. 63. Pinulit ng pinakapunong pari
ang kanyang damit at nagsabi, ano pang kailangan nating mga saksi? 64. Narinig ninyo ang kanyang paglapastangan. Ano ang iyong pasya? At tinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamamatay. So, ibig sabihin ng Romel, no? Yun nga, yung pagkilala nila kay Kristo, siya lang po ay din na yung tao. So, kasi po dito, Elder Mel, tinanong siya kung siya ba siya yung Christ, no? O ang Messiah, no? So, sabi niya dito sa verse 62, siya nga. Ibig sabihin, Kanya. direct ang inang kanya, no? Oh, ako talaga. Ako yan. Ako yan. So, sabi ng high priest dito, no? Naglapastanganan ka. No? Kasi, ordinary yung tao lang talaga yung pagkilala nila kay Kristo. No? So, dito, pag once merong taong nag-claim nga siya si Christ o ang Messiah, ibig sabihin po, naglapastangan siya sa Panginoon. So, tatlo po yung definition ng blasphemy. A man to claim to forgive sin, and a man claim to forgive God, to be God, no? And a man claim to be a Messiah. So, ibig sabihin, yung touch na yan, pag inangkin mo yan, yan ang tinatawag na blasphemy. Yun. So, kung lapastanganan. Lapastanganan. Ngayon, alamin naman natin, no? Total, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng blasphemy. So, alamin naman natin kung sino talaga nag-claim ito. Ayan. Yan ang maganda dyan. Mm. Para na hindi tayo mapagsabihan na conspiracy. Tingnan natin kung sino nag-claim ito, ha? Okay. Catholic Encyclopedia again, article po. Yeah. Ayan na. This judicial authority will even include the power to pardon sin. Yun. Grabe yung kanilang power, Romain. Claim din nila. Parang si Kristo sila, no? Oo. Claim nila, Romain, nga mayroon silang pagkapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. At ito po ay talaga pong nila, Romain. Ano bang ibig sabihin ng ginapabugal? Sa kanilang, ito na parang, no? Ang kanilang pinagmamalaki. Yung pinagmamalaki. No, pinagmamalaki dito nila sa Facebook, Romain. Ayan. Na sari lang ang may kahom. No? Kasi Bisaya kasi yun, yung gano'n nila eh. Si Bono. Paano, no? Pari lang. Oo, pare lang daw ang may kapangyarihan kapangyarihan. na magpatawad ng kasalanan. Pari pa rin na, pari din ang sasalita. Pare din ang nag-claim yan. Isa rin yung Catholic fake. Isa rin yung fake, Catholic fake defender din yan. Parang may pangalan yan, Ano nga, pangalanan na lang natin. Pangalanan natin. Ayan po si Gitgano. Gitgano. Ayan. Darwin Gitgano. Ayan. Grabe yung kanyang pagmamalaki, Eldermel. Nga siya lang ang may karapatang magpatawad ng kasalanan. Grabe. Brother Gitgano, ito ang sabi ng Panginoon ay pag ganyan pala, Brother Erwin, ay naglapastanganan siya. So, ibig sabihin, ay inagaw mo ang Posisyon posisyon o authority ng ating ng Panginoong Jesucristo. Yan No? ang napakahirap yan. Okay. Pope claim to forgive sin. Ayan, Hindi lang Pope, pare din. pare. So, the Roman Catholic Church claim that Pope can forgive sin. No? Pangalawa, ito po, Lavi and Cosart's History of the Council. Volume 14, no? Column 109. Ito po nakasulat. For thou art the shepherd, thou art the physician, thou art the director, thou art the husbandman. Finally, thou art another God on earth. Oh, grabe yung kanilang claim. May Diyos sa langit, may Diyos magaling kalimutan. Oo. Grabe yung kanilang claim. So, yung Roman Catholic Church, Pope claim to be God. Silingon, Ibig sabihin ng Romel, no? Sila po ay God on earth. or guilty of committing blasphemy. Yan. Yan ang ibig sabihin Sir, ng lapastanganan. Ordinaryo lang silang tao, Elder Romel. No? At saka yung claim nila kanina, sila po yung Babylon dyan. Paano sila, Elder Romel, nga na sila ay sugo ng Panginoon, Babylon nga sila. Ay, bakit, Brother Erwin, sa iba nilang mga segment, pakikita natin na bakit ang Pope humingi din ng tawad sa kagaya nilang... May mga video dyan Diba? na lumalabas. Hindi yan yan. Hindi Na lumuluhod mismo sa ordinaryong pare lang. bakit?
ay God ka, bakit ka To confess ng kasalanan mo? sa mas mababa sa iyo? Ganon ba yun? Grabe. Babylon nga talaga yung kanilang doktrina, Elder Mel, no? Hindi talaga maintindihan kung Kaya teaching. tinawag ko lang Mystery Babylon. Mm. Yan pala ang ibig sabihin nun. Okay, no, pangatlo. Ito shall I be the priest, no? Page 9 by William Doyle, no? SJ. Ito po SJ, no? Ito po nakasulat. The poor sinner kneels at his confessor's feet, no? Ibig sabihin po yung makasalanan ay lumulod po sa paan ng kanyang kinukumpisaran, no? He knows he is not speaking to an ordinary man, but to another Christ. Oh. Claim nila dyan, Elder Mel. Ito, reverend to. Si William Doyle. Nagsulat nito. No? Kaya po, yung Roman Catholic Church claim na yung Pope or the ordinary priest, no? To be a Messiah. Mga kapatid, hindi paninira yan. Hindi po ang aming dito nasaktan kayo, kundi ito po ay sinasabi lang natin po ang mga katotohanan dito, mga kapatid, mga kaibigan. Sana po huwag kayo magalit sa amin. Ay, kung magalit kayo dyan sa mga isinulat nila. So, si Bible Vlog nagsabi, pinagmamayabang, no? Sa Diyos nagkasala ang tao, kaya dapat sa Diyos din humingi ng tawad. Tama? No? Yung sinabi niyang pinagmamayabang, siguro Elder Mel, yung kanyang authority to forgive sin, no? Yung sinabi natin kanina, no? Bible Vlog. Na pinagmamayabang niya na siya lang po ang may power to forgive sin. So, ibig po sabihin, Elder Mel, itong beast with 7 heads and 10 horns, yan po ay office of the papacy. Klaro po. Pag ikaw po ang nakaupo dyan bilang pope, ikaw po ay guilty of committing blasphemy. Ibig sabihin, yung authority ng Panginoong Diyos ay inaagaw mo. Yan ang tinatawag na lapastanganan. Yan. So, Elder Mel, kumpleto na. Yung woman pala, o church na nakasakay dyan sa beast with 7 heads and 10 horns, kinokontrol pala ng church yung papacy. So, ibig sabihin, ang nakakontrol sa hayop ay papacy, yung poop. No? Talaga. Elder Mel, yung 7 heads with 10 horns, yun yung papacy. Ayan. Yung kumukontrol sa kanya, yung church. Yan. Ibig sabihin, dinidiktahan siya kung ano yung nasa church, yun yung gagawin ng 7 heads and 10 horns, which is the papacy. Ayan. No? So, ngayon, paano po nadidiktahan ng church yung papacy? Bakit po dito sa illustration ng Biblia, Elder Romel, sa Revelation 17, nakaupo na yung babae. Unlike doon sa Revelation 13, no? Bakit wala doong babae doon? Bakit bakit 7 heads and 10 horns lang doon? Dito may nakaupo na. Pero dito sa Revelation 17, bakit may nakaupo ng babae sa kanila? Pinapakita ng Panginoon na talagang may nagmamanage doon yung sinasabi sa Revelation 13 na dito natin malalaman sa Revelation 17. So, yung Revelation 13 kasi, Elder Romel, pinapakita kasi doon na wala pong nakaupong babae kasi po sila lang po nagdesisyon kung ano nilang gagawin. Yan, noon yun. Pero dito, Elder Romel, sa 17 hindi na sila makadesisyon ng kanilang desisyon. Walang babae. Kung hindi po, doon naka-attach sa church yung kanilang desisyon. Dapat hindi sila lalabas sa guidelines ng church. Ayan. So, dapat susunod sila sa guidelines ng church. Kung anong sinasabi ng church, kung ano nakaturo sa church, kailangan sundin nila. So, hindi sila dapat lalabas yan. Sa doktrina ng church. Ayan. So, ano ba ang doktrina ng church na sinusunod nitong papacy? Bakit sinusunod nila? So, yun, Elder Romel. Okay, papacy was controlled by a church. No? So, ito, Elder Romel. Ito dito na, Elder Romel. Ayan. The Second Vatican Council. No? Noong 1962 po to 1965, focus on reform, ecumenism, and the church role in the modern world. Yun pala! Second Vatican Council pala yan, Elder Romel. Ibig sabihin. That's why, yung list dyan, meron na nakaupong woman kasi po, in the church, may pinalabas silang na Second Vatican Council na yung nagpo-focus lang sa reform, ecumenism, no?
and role no ng church ngayon sa modern world natin. No? So, sino ang nakaisip niyan? Okay, Elder Romela, bilangin natin. Pope John the 23 announced the council in 1959 and start in 1962. Yun. Pero Elder Romela, pangalawa, kasi po namatay na po si John, no? The 23. So, Sino may na-elect naman na Pope na yung pangalan ay Pope Paul VI. At siya po ang nag-approve ng Second Vatican Council in 1965. Kaya po nagkaroon ng pagkakataon si Samuel Bakayuki na pumasok doon sa isang Catholic school, University, no, na para mag-aral doon, no, at pinarangalan siya ni Pope Paul VI kasi po siya po ay naging summa cum laude doon. ito po si ay isang Seventh-day Adventist. Samuel Bakayuki. Nag-aaral doon. So marami siya doon nalalaman ng Dromel. Yan. Mayroon siya doon na kuwang informasyon kung ano talaga yung gawin nila sa mga Seventh-day Adventists in the future. 10 objectives of the Roman Catholic Church to evangelize the Seventh-day Adventists. Nalalaman niya kung anong plano ng papasik. Bago pa siya po namatay, si Samuel Bakayuki, pinalabas niya yun. No? So, ito po. Pope John Paul I. Ayan, itong pagtatlo. Isa po itong example na sinabi namin na yung guidelines ng Pope, yung gagawin ng Pope, dapat po nakabase doon sa Second Vatican Council. In 1962. Pag hindi ka po nakabase yung ginagawa ng Pope sa Second Vatican Council, ay yung Pope po ay mamamatay. At yan po ang nangyari kay Pope John Paul I. Yan pala nangyari sa kanya. Ilang months lang siya umupo bilang Pope, patay na siya. Hindi siya nagtagal, ano? Kasi po, Bakit? Anong dahilan, Brother Wade? hindi niyo po ginampanan yung Second Vatican Council. Dapat pala, pag pinili kang Pope, kailangan gampanan mo ang Second Vatican Council. Alam mo Pag kasi, hindi, patay ka. mamamatay ka. Alam mo kasi yung ginawa ni Pope, Paano Brother Wade na mamatay ka? Maraming mga pamagi, marami silang pamaraan. pamaraan. Kasi po itong si Pope John Paul I po, ay meron pong pelikula nito, no? The Godfather 3 siguro, no? 3 or 2 siguro 'yan. Hindi ko na alam kasi Matagal yan. Kasi pinanood ko si lahat yung pelikulang 'yun eh. So itong si Pope John Paul I kasi kinilungkat niya yung mga nangyari doon sa Vatican ng mga korupsyon. Ang mga ginagawa. No. So hindi naman 'yun yung Hindi naman yung sa Vatican Council. wala naman yun sa guidelines ng Second Vatican Council. Bakit mo pinapakailaman doon? So yung ginawa ng nung siyempre involved yung mafia diyan, no? So inutosan ng godfather ng mafia na si Michael Corleone na patayin si Pope John Paul I. Kaya pa rin lang gawin yun. Yan, no? Maraming guard doon Maraming guard doon. Sarado yung pinto doon, hindi ka pwede makapasok doon. Bakit patay si Pope John Paul I? Ano ba klase? Yung ginawa nila Dromel, binigyan na ng tsaa. Tsaa lang pala? Tsaa lang. Meron palang poison doon. Ay, naku. Yung mafia kasi abbreviation kasi yun eh. Yung A dyan sa sa huli na A. Ibig sabihin po dyan, poison po yan. Yan po yung paraan nila sa pagpatay ng tao. So, alam pa yung mga, pag makaupo yan, alam ba niya nila yan? Na, Pag hindi sila sumunod, mamamatay sila? Alam ba nila yan? iwan ko kung Bakit hindi siya sumunod? kung ano nangyari kay Pope John Paul. Baka hindi alam. Baka hindi niya alam. Kaya, No? kaya siguro kung alam niya, Brother Wade, sinunod niya talaga ang Vatican Council, ang Second Vatican Council. So, yun nga, ilang months lang siya. I think 3 months lang siya siguro. No? Parang hindi siya nagtagal, no? Hindi Ilang siya months nagtagal. na. Tapos yun, yung Dromel, na tsaa lang, namatay siya. No? So, yung pag-research ko nito yung Dromel, nung una kong pag-research, kasi yung alam mo na natin na 2004 pa lang, Adventist na po ako, nag-research na po ako noon. Sabi po ng Roman Catholic Church, heart attack lang daw. Kita mo, pati yung pagpatay, pinasinungalingan nyo pa. Doon ko lang po yung Dromel nakita sa pelikula ng The Godfather, no?
Doon ko nakita, bakit parang familiar to? Si Pope John Paul the First pala. Sa nila palang ginawaan pa ng pelikula. Oh, parang ano lang, parang hindi, Light lang. pero yung parang hindi ba pinokos ba? So, Parang in-insert lang, yun talaga yung nangyari kay Pope John Paul the First. No? pero kung hindi po talaga Aware? hindi ka talaga, hindi mo alam, alam mo kung ano lang Kung yun. ano lang yun. Wala lang yun. No, parang wala lang. Kasi maraming mga tao ngayon, ay naniniwala pala kayo sa mga pelikula, gawa-gawa lang yun. Ayun ang mga That is a true story po. Na story po yan ang mafia, no? So, yun po. Hindi niya po ginampanan yung Second Vatican Council, patay siya. Yan ang nangyari kay Mm. John Paul the First. No. Kaya po namin sinabi na yung Second Vatican Council, yun po ang woman na nakasakay doon sa Ayan. beast. Yan. Kontrolado ng Second Vatican Council yung mga papacy. Dapat, huwag kang lumabas pag ikaw na elect bilang Pope, Mm. huwag kang lumabas dyan sa Second Vatican Council. Mm. Kaya kung lumabas ka, magagaya ka din eh. Pope John Paul the First. Okay, ito po. May example na eh. May example na. Oo. Ito. Pangapat. Pope John Paul II. Ayan na. Nung nakaupo na si Pope John Paul II, automatic siya po ay gumanap. Ang second- Inampanan niya po yung Second Vatican Council. Kasi Alam na niya, may alam niya. example na eh. Ay, nako, ang una sa akin, namatay. Namatay baka na. ako na matusunod Mm. nito. So, wala na ako ibang gawin. Focus na lang ako sa Second Vatican Council. Ano yung ginagawa niya? Punta doon, punta dito, punta doon. Kasi Kaya po- pala, kahit sa mga lugar na Mm. punta nila, kasi yun ang kampana nila, yun kasi ang programa ng Second Vatican Council. Tingnan natin po, titingnan maya-maya kung ano talaga yung programa ng Second Vatican Ayan. Council. No? Pangatlo, panglima, Panglima. Pope Benedict XVI. Ayan. Alam po natin yung si Pope John Paul muna. No, break muna tayo kay Pope John Paul. So po kasi si Pope John Paul II po, siya po ang nag-utos gumawa ng Catechism for the Roman Catholic Church. Yan. So, ibig po sabihin, yung catechism niya, naka-attach po doon sa Second Vatican Council. So, Doon din po dapat, siya kumukuha ng mga doctrine. so dapat, kung gumawa ka ng katikismo, Mm. doon nakabase sa Second Vatican Council. Yun din yung Ayan, reference klaro. mo. Yun din yung reference mo. Kaya po, sinabi po namin, kontrolado talaga sila. Ibig sabihin, Brother Win, yung mga lumalabas na mga Doktrina. katikismo, mga doktrina, doon galing. So, ito mga fake defender naman, ay bakit hindi nila pinaniniwalaan ito? No, kasi fake nga eh. Fake nga sila eh. Talaga. Piki talaga. So, muna, yun, Elder Mel, no? Siya po ay gumanap ng ginampanan niyo yung Second Vatican Council. And then po, yung head po ng paggawa ng CCC, ng Catechism of the Roman Catholic Church, no? Ay si Cardinal Ratzinger, no? That is Pope Benedict Ano ang XVI. pangalan niya? Si Cardinal, si Ratzinger pala. Ratzinger? Joseph Ratzinger. Sabi kaya yung mga pangalan nila, hindi ito ang ilang pangalan. Hindi po yan tunay nilang pangalan, no? Iniiba kasi po nila yung So, kanilang pangalan. pagdating dito, si Pope Benedict XVI na. Kasi po iniiba ko po kasi nila yung kanilang pangalan, no? Based sa kanilang ina-idol na Pope. Yeah. Sa pangalan pa lang, idolatry na eh. Idolatry talaga. No? Pope Benedict XVI. Kaya po si Pope Benedict XVI sinampulan din. Bakit? Meron po kasi siyang sinabi about Muslim. Na yung Muslim na yon dapat wag mong pagsalitaan ng masakit. Yan ang nakalagay sa Second Vatican Council. So, huwag ka dapat So, salita. yung pag-elect niya, Elder Mel, tingnan nyo lang sa YouTube, baka meron yan. Kasi po, matagal na po yon, no? Hindi ko kasi ito na nakalimutan yung ginawa niya eh. Sinabihan niya ng masama yung mga Muslim nagwilga. Tapos automatic, si Pope Benedict XVI, nanghingi ng sorry. Bakit? Baka papatayin naman siya. Bakit humingi siya? Ayun nga. Siya humingi Diyos siya. Ha? So, pag hindi niya ang ginawa, ay baka masunod siya kay Pope John Paul I. Ayun ang mangyayari. Kasi nakasulat sa Second Vatican Council na huwag mong alipustain yung mga Muslim. Kasi anak natin yan. Automatic, humingi siya ng sorry. Ha? Yun, dapat, huwag kang lumabas sa guidelines. So, kung hindi siya humingi ng tawad, magiging John Paul the First. Ayan. Ayan. Mararanasan niya kung ano ang naranasan ni Pope John Paul I. Okay. Pang-pito,
Panganim. Pang-anim, siya daw po, sabi ng Secretary General ng Jesuit, Joshua. si Pope Francis daw was the man of Second Vatican. Wow! Sabi, no? Ibig sabihin, si Pope Francis sa kapanahunan niya, siya po ay masigasig ng gumanap na ginampanan niya yung Second Vatican Grabe, Council. siya talaga masigasig. Siya nag-build ng doon, Abrahamic Abrahamic religion, religion. Muslims, Jews, and And Christians. Christian, grabe. Tapos sabi niya doon, pumupunta niya sa ibang lugar. Sabi niya, lahat po ng religion is a way to God. Kasi po yan, kasalat sa Second Vatican Council. Yun kasi yung doktrina nila. Yan ang doktrina nila. Tapos, si Pope Francis po ay gumawa ng isang libro na Laudato Si. At yung Laudato Si, Elder Romel, bumalik din siya doon sa Second Vatican Council. Doon pala galing. Oo, bumalik din siya doon sa Catholic Catechism. Kaya po, yung kanila pong ginagawa, hindi talaga lalabas sa Second Vatican Council. Kaya yung woman sa Second Vatican Council, kontrolado yung papacy. Yeah. Okay, Anim na. pang-pito, Ito na. Pope Leo the 14th. Yan ngayon. Yan, tingnan po natin, no? Ilang heads nga ba yun, Elder Romel? 7 na. Uy, 7 pala. May pang ano ito eh. Ano bang ibig sabihin niya, Elder Romel? Yung 7 heads po dyan is sila? Parang klaro. Ano? Parang fulfillment yata ng prophecy yan, Elder Romel. Yung 7 pala, kasi naka-ano pa attach pala dito sa Second Vatican Council. Ayan. Kaya itong mga tao ito, sila ang sumusunod sa Vatican Council. Ayun. Kaya, Parang Elder Romel, parang nakita ko, parang binibigyan tayo ng Panginoon ng timeline. Yan, parang ano no? No? Parang binibigay na ito ang inyong dapat na Para bang Elder Romel, sinasabihan tayo ng Panginoon na, yun, no, tingnan nyo yung 7 heads. Pag na-fulfill na po yan, malapit na akong dumating. Parang ganun. napakalapit na. Parang ganun yung message eh. Kaya Na? dito na eh, Oo. pang-7. Mm. So pag pumasok ang pang-8, yan na. Hindi naman kami dito nagsasabi na parang pero parang ano lang kasi, parang Pero, tingnan mo brother, parang ano nga eh. parang Ano ba bigyan tayo ng glow ng Mm. Panginoon. Di ba? Na yung 7 heads po pala dyan eh sila, Yan pala. no? So, atin po kaibigan, magbigyan ng pagtuunan ng pansin to, no? Kailangan talaga. Kailangan talaga natin. Kaya po, sabi po ng ating Spirit of Prophecy, habang tayo po ay palapit ng palapit sa end of the world, no? Na, talaga, Elder Romel? Talagang maintindihan natin yung prophecy. Tama. Yun ang sabi ng ating, yun ang sabi ng ating Spirit of Prophecy. At ito rin sabi sabi ng ating Panginoong Jesucristo nung i-prophesy niya ang mangyayari sa mga sa mga Hudyo. So din ang sinabi niya sa sa tungkol sa nakasulat sa Daniel. Now then, Matthew chapter 24, verse 15. Ito sabi, kaya kapag nakita ninyo ang karumaldumal na paglapastangan na sinasabi ng pamamagitan ni Propeta Daniel na nakatayo sa dakong banal, unawain ng umasa. Yan pala ang ibig sabihin. Unawain Dapat pala. unawain mo pala. Yung ating nababasa. Oh. So, ibig sabihin, yung Revelation 17, Brother Ewin, ay pinapakita ng ating Panginoon na talagang malapit na siyang dumating. Yun nga, Elder Romel, yun nga, nung sinastadihan ko to Elder Romel, kasi yung 6,000 years kasi, doon dapat yung second coming. Kaso may delay. Dito, binigay ng Panginoon. Parang gano'n Dito nga. ay binigay. Diyan niya binigay yung Kaya malaman natin. Oo. Nagpaisip ko, parang gano'n, no? Ganun nga.
baka yan yung binigay ng Panginoon ng 7 heads na yan para malaman natin na siya pala ay malapit nang Ito dumating. ang clue. Ito yung clue. Kasi Ah, tapos na, bakit? kasi po, tapos na yung 6,000 years, may delayed na. Oo. So, another timeline naman yung binigay ng Panginoon. No? Elder Noel, parang ganun yun. No? Pero kayo, no? Isipin nyo mabuti, aralin natin mabuti, no? Para malaman talaga natin, no? Kasi po yung Seventh-day Adventist, wala pong fix pagdating sa prophecy, wala pong fix na doktrina yung Seventh-day Adventist na sabihin nila na ito ang Ito fulfillment, talaga, ito ito talaga. Hindi. Walang ganun yung Seventh-day Adventist. Lahat po kami nag-study ng prophecy, no? Every opportunity, every ano po, yun po yung aming sinasabi. Yun. No? So, hindi kami kontrolado ng church na dapat ganito lang gawin nyo, ganito. Hindi po. Hindi kagaya ng... Hindi kagaya ng Roman Catholic Church. Oo, na kontrolado ng Second Vatican Council. Yun ang ginagawa nila. No? Kahit dito, mayroon tayong namumuno sa atin, pero Hindi tayo pagdating sa aral, hindi tayo pagdating kontrolado. sa pagtuturo, ay hindi tayo kontrolado. Maliban na lang Maliban lang kung labasa tayo sa tuturo ng Biblia. ng 28 fundamental. Oo, yan. Meron kaming 28 fundamental belief, Yan. no? Pero pagdating sa prophecy, no? So iba na po 'yan. O, iba-iba na yun. Kasi po kami po ay nag-aaral, no? Kahit na individual po kasi yung pag-aaral namin ng prophecy, no? Sarili po namin yung sikap, no? Hindi po dictate ng church to. No? Okay, no? Yung clue. Seven heads. Kasi bilis. Parang sila. No? Parang sila, Elder Romel. Parang sila. Sila nga. Sila na. Kasi, Sila na. sila nga eh. Talaga kasi kontrolado sila ng Second Vatican Council. Kung hindi sila dito naka-attach, hindi ito. Hindi ito sila. Pero kasi naka-attach, kontrolado sila ng Second Vatican Council, talagang sila ang tinutukoy ng Panginoon na itong ulo. No. Ayan. Pero may kawalo pa. Ayan ang pinaka-highlights. Yung ikapitong ulo na nasa pagpito din siya. Tingnan natin kung anong Ayan. ang gagawin ng ikawalong ulo. Ayan. Okay. No, so ito. Revelation 17 verse 11, Romel. Ayan, mabasahin natin ito. Yung maliit lang po dyan na passage. Yung At ang halimaw na buhay noon at ngayon Ayan. wala na. Okay, yun. Bakit? Ano ba yung base noon? Ano po yung base nito noon? Noon yun. Pinipinpoint niya dyan kasi. Noon. Ngayon wala na. Noon. Ano siya noon? Ano siya? Kumbaga, Romel, gusto ni John na isipin natin yung background nito. Yan. Ano siya noon? Oo. Compare mo ngayon. Anong ginagawa yan noon? Mm. At ano naman ang ginagawa yan ngayon? Compare mo ngayon. Oo. Okay. Anong ginawa niya noon? Okay. Ito po yung ginawa niya. Ito 1096 AD. During the First Crusade, no? The Holy Land. It means Jerusalem. Tens of thousands of Jews were killed if they refused to convert. Oh, God. They continue for 200 more years of Crusader. Ito po ay libro ng Israel's Prophetic Destiny, page 68 by Jill Shannon. Meron po ako niyan, Hudiya po to. Itong babae. Kung sumulat ito. Kasi po, nag-focus siya na mga nangyari doon sa Jews. Yung No? tatay ang mga Hudyo. Ito po, totoong Hudyo po to ha. Hindi po to 1948 Jews ha. Ito po, totoo talaga sila itong mga Hudyo. Ano po yung ginawa nitong mga Catholic Crusader, Romel? So, tignan natin ha. 1099 AD. The Jews of Jerusalem were locked in the great synagogue and born alive. Oh, grabe yung ginawa pala ng beast na to. Yan ang ginawa pala. Noon. Ano? Sa mga Jews to ha. Tingnan po natin ha. While they born, the Crusaders marched around with the banner of Christ and sang Christian hymns. Yun, lapastanganan talaga yung ginawa nila. Talagang nakasulat talaga sa kanyang noo. Grabe yung ginawa nila, Drumel. Yung mga Diyos sumisigaw sa sakit habang sila po ay nasusunog. Pero yung mga Catholic Crusaders, sayang-saya doon sa labas. Nagdiriwang Elder Romel. May banner pa na sila daw si Christ. Ganun ba yung turo ni Christ? Pag hindi ka nag-convert, susunugin, papatayin ka. Hindi naman yung turo ni Christ
Iba talaga itong Roman Catholic Church na to. Ito po sa mga Hudyo po to. Yun yung Sa mga ginawa Hudyo niya pa lang yan, ha? Hudyo pa lang yan. Ang ginawa nila sa Hudyo pa lang yan. Mm. Hindi pa sa mga Christian din. Oh, what about sa Muslim? Oh, Yan, sa ito. Muslim. The period 1198 to 1245 was crucial for the development of crusading because for the first time, popes began to authorize and promote crusades against heretics. So, sino pang mga heretics yun? Mga heretic. Utos ng pope yun, ha? Oh. Okay. This was significant decision since they had previously concentrated their energies on authorizing crusades against Muslim. Ayun, Wow. Muslim na naman, Elder Romel. Kanina, yung punteriya nila sa Crusader, yung mga Jews, dito naman po, Muslim. in 1198, nakaka-focus naman sila sa Muslim. In the Holy Land and Spain and to a much lesser extent against pagan in the Baltic. So, ibig sabihin, Elder Romel, gusto nilang kunin yung Holy Land o kun yung Jerusalem sa mga Jews, kaso po, nakasitol doon yung mga Muslim na ulit, gusto naman nilang kunin sa mga Muslim. Kaya naman pinapapatay ng papacy yung mga Muslim. Grabe talaga. Yan po ang sabi na dyan sa Revelation 17:11, the Noon, peace that was noon. noon. Pero ngayon, di na. Oh, tingnan natin. Ito, Jews, Muslim, sa mga Christian, ano naman yung ginawa niya? Ayan. Yun, tatlo, Elder Mel. Tatlo. Kasi nakasulat kasi itong tatlo sa Second Vatican Council eh. Nakasulat kasi ito. So, ano yung ginawa nila sa mga Christians? Okay. Ito nga pala yung mga pope, no? Na ng Crusader, no? Gumanap, no? Innocent III, Irenaeus, Gregory, no? Innocent IV, mga innocent pa yung pangalan nila. Mga kakonsang mga ngalan nila, ka-inosente. Mga innocent. Ngalan No? lang, ha? Meron po tayong source, ha? The Papacy and the Crusading, no? In Europe, page 3 po to, no? Tingnan nyo po dyan, no? Ito po yung mga pope, kaya nga Elder Romel, kung wala yung Second Vatican Council, baka ganito pa rin yung gawin ng mga pope. So, ibig sabihin, parang nahinto yung ginagawa nila sa Hudyo, sa Muslim, sa Christian, noong pagdating ng Second Vatican Council. So, parang ganun, Elder Romel. Parang ganun. No, yung Pero nangyari. hindi ganun. Pero hindi ganun. So, tingnan natin, Elder Romel, ha? Hindi ganun. Tingnan natin, ha? Okay. In 1231, yung mga Crusader nga, yun. Si Innocent III, So, 1231, no, hanggang 1254 pala yung 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 Crusader. So, ibig sabihin, nakapasok din to. Pope Gregory the IX authorized establishment of papal inquisition. Yun, utos pala. yan tawag nga. Grabe. Decision. Yun yung ginawa na sa mga Christians, no, for dealing with heretics. Sabi nila, pag hindi ka daw sa church, heretic ka. No? Pero mga Catholic Church, heretic yung paningin. Kagaya nito, kung wala siguro yung Second Vatican Council, paningin nila sa atin mga heretic. No? For dealing with heretics, it was a creature of its time when crimes against faith and heretical doctrines of extremists, no, like, para sa itong ginagawa natin ngayon, Elder Romel, no, like the Casaray, no, and Albigenses, treated the goods of the Christian community with welfare of the states and the very public of society. Yung pala, Elder Romel, kinuha na pala nila yung mga property nito, ng mga Ginawa nila. confiscate nila, Elder Romel, sa mga heretic, no? Kasi, sumunod, confiscate talaga nila yan. The institution which was responsible for its punishment was most active in the second half of the century in southern France, Italy, and Germany. Yun. Kung hindi ka susunod sa Roman Catholic Church noon, bilang isa kang Christian, talagang mapapanish ka. Kukunin ang lahat ng mga pag-aari mo. Hindi pa Elder Romel. So, papatayin ka pa. Papatayin ka. No? So, yun yung ginagawa ng papacy noon. No? Pinapatay yung mga taong hindi nila sinasang-ayunan. Kung ikaw hindi ka sang-ayon sa kanilang doktrina, papatayin ka. No? So, in verse 11 again, Elder Romel, no? Tingnan natin yung doon. Okay, sa verse 11, at ang halimaw na buhay noon at ngayon wala na, Patuloy. ay siya ring ikaw ano. Mm. Ngunit
kabilang sa 7. Okay. At siya'y patungo sa kapahamakan. So, yung base noon, no, it was, Na ngayon, and not because, nandito na nga yung Second o siya Vatican. na naman ngayon. Nandito na nga yung Second Vatican Council, Bernal. So, kung noon, pumapatay siya, in Second Vatican Council, ano lang ginagawa niya? Ayan. Yung kontrolado na sa kasi ng Second Vatican Council. Ito po, nakasulat sa Second Vatican Council about the Jews. Kanina yung mga Jews, no? Pinapatay nila. Sinunog nila ng buhay sa sinagoga at nagmamarcha pa, kumakanta pa ng mga Christian hymns. Ngayon, ano na? Ngayon, ano nang sinasabi nila sa mga Jews? O, ayan na. In particular, the father note that neither all Jews indiscriminately at that time, no, noon, O, sa una, gindiscriminate No, no. nila. nor the Jews today can be charged with the crimes. So, huwag na natin silang i-charge. Kasi tinuturo kasi nila yung mga Jews noon, sila yung nagpapako kay Kristo sa cross. Oo. Yun yung sabi nila. Eh ngayon, huwag nyo na lang i-accuse yung mga Jews na gano'n. Yeah. Huwag ba ang ihip ng hangin? Ito ba lang sinasabi dito? Noon. Noon, Pero hindi na ngayon. hindi na ngayon. Okay. Eh? No? Can be charged with the crimes committed during the Passion. No? Moreover, although it is true that the church is the new people of God, so sabi nila, yun nga, kiniklaim talaga nila. Ano na sinasabi mo? Hindi, ito kasi Roman, yung Church of God dito, sila po yun, yung mga Roman Catholic Church, kiniklaim niya. Sila. Sila daw yun to, sila daw to. No? Yet, the Jews should not be spoken, no? So, kung ang Jews noon ni-reject na, kasi yung church na ngayon, tayo na, sila na daw, yung mga Catholic, no? So, dapat yung mga Diyos, huwag na natin silang pagsalitaan ng masasakit or rejected, no? As this followed from Holy Scripture. Kasi daw nagpo-follow naman sila sa Holy Scripture. Noon, ganun siya, pero ngayon hindi na. Hindi na, nag-iba na yung pananalita niya. Nag-iba, ihip ng hangin. Dahil po sa Second Vatican Council yun. Dahil doon, sa Second Vatican Council. Okay, ito po yung source natin ha, The Documents of Vatican II, a Summary and Guide by Jeffrey A. Myros, no? Ito po si Jeffrey Myros po ng salita nito ha. Siya po ang nagsulat, kaya huwag niyo po kaming pagbintangan. Na? Binabasa lang po namin kung anong nakasulat sa Biblia o kung sa kanila, no? Para po papakita natin na sila po ang nagpo-fulfill ng prophecy na to. Kaya nakaugnay dito sa Biblia. Nakasulat kasi. Okay. Thus, the church opposes every form of persecution and deplores all anti-Semitism, no? Pag ikaw nag-persecute ng Diyos, ino-oppose ka ng church nyo. Huwag niyong i-persecute yung mga Diyos. Mapait na sila. Bumait na siya. Bumait na. No? Noon pinapatay nila, hindi na, ha? To the contrary, it is the duty of the church, okay, to proclaim the cross of Christ as the sign of God's universal love and the source of all grace. Oh, grabe yung mga salita niya. Nakaka-in-love. Nakaka-inlove talaga. Pag Grabe yun. sabihin ko, ang babae nung galit sa'yo, pag ganito mga salita mo, parang may inlove na yung babae. Umiba talaga yung ihip ng akin, no? Kaya ito yung ginawa ni Pope Francis. Nagpa-build siya ng building doon sa Dubai, Abu Dhabi, saan ba? Grabe yata yun. Oo. Abrahamic. Abrahamic religion. Isa na po doon yung Jews, no? Ano pa yung sinabi niya about Muslim? Ito. Sa Muslim naman to. Kasi kanina, ginawa nila yung crusade for Muslim para kunin sa mga Muslim yung Holy Land. Pinapatay din nila yung mga Muslim. Ito, ano sinabi nila sa Second Vatican Council? Thus, in the third place, the council states the church high regard for Muslims. Grabe na. Binibigyan na nila ng atensyon yung Muslim. Kaya po, nung sinabihan ng masakit ni Pope Benedict XVI yung Muslim, sabi namin kanina, nagalit yung mga Muslim, nagsuri sa kaagad. Kasi po, sulat eh. Polisikan. Pope Benedict XVI. Benedict XVI. Yun po. Kasi nakasulat sa Second Vatican Council, huwag mong pagsalitaan ng sakit ng Muslim. So, noon, pero ngayon, iba na. Iba na. Because they worship God, hindi naman sila nang-worship ng God eh. Kasi yung Muslim against Trinity. No? At ang Muslim against din po, at hindi na naniniwala na si Christ namatay sa cross. Yun yung mga Muslim, kaya hindi po tayo nagsasimba ng parehong Diyos. Iba kasi yung Diyos ng Muslim. No? Who is one, living, the subsistent, no, merciful, and almighty, the creator of heaven and earth,
and they strive to do His will. Hindi naman will of God yung ginagawa ng mga Muslim. Kasi po yung Second Vatican Council parang masabi natin na mali din yung itong doktrina na to. At saka yung mga Diyos noon at Diyos ngayon, iba na. Hindi po sila yun. So, kung Diyos na totoo noon, wala na, gumawa sila ng Diyos. Oo. Kasi po yung, tingnan nyo lang po dyan sa You Shall Know the Truth na isang Facebook page, no? The Abrahamic Religion, tingnan nyo lang po dyan yung Hindi explanation. talaga sila gumawa ng mga piki. Ano? Yung mga piki-piki. Oo. Uh, Parang ang piki ay sa mga mata at sa pakinig ng mga tao ay totoo. Totoo. Yan ang hirap. No? Okay. Muslim also have some recognition of Jesus, no? Ito pong binabasa namin, no? Tingnan nyo lang po dyan sa You Shall Know the Truth, the Abrahamic Religion, no? Kung tama talaga o hindi itong sinasabi nila, no? May mga explanation po dyan. Dito kasi pinapakita lang namin na umiba na yung ihip ng hangin nila, no? Sa pagtrato nila noon at sa ngayon. Dahil po dito sa sinasabi sa Revelation 17, verse 11. Okay, no? His mother, moreover, because they awaited the day of judgment following the resurrection of the dead, no? So on and so forth, no? Yun. Umiba yung ihip nila, no? Sa mga Muslim, no? Therefore, the father asked all to forget the past quarrels, no? Kung pinapatay namin yung Muslim noon, huwag na natin nung balikan. Forget na yun. Ayun na yun. Kalimutan yun na yun. Forget yun na yun. No? And to make a sincere effort of mutual understanding for the benefits of all men, let them together preserve and promote peace, liberty, social justice, and moral values. Wow, grabe. Love talaga yung mga Kaya talaga mga strategy rin. Para akong nung binasa ko, parang pumalakpak talaga ako. Kasi bilib na bilib ako. Galing talaga. Bilib na bilib ako sa mga sinasabi nila. Kahit ano pa kagalit sa kanila, kuha talaga ang galit. Grabe. No? Bilib na talaga ako. Grabe, napaka... Tingnan natin na kung ano klase kayong hayop. Yan. No? Galing talaga nila magano. No, anong klase kayong hayop? Mga ng Roman Catholic Church, no? Masakit niyo mang pakinggan to, pero ganun talaga. Kasi po yung mga tao kasi in the Bible nire-represent kasi sa hayop. Depende kung anong klaseng hayop ka. Kasi nung Sabado, nakaraang week, na talagang kahit na pinakamalalim na mga mystery ay alam niya. Alam nila. Yan pala, marunong talaga siya. Kahit na ang tao ay galit sa kanya, pwede yang kung sa Ilonggo mo pahumukon ang tagibso. Bisan mano katika. Grabe. Tignan niyo Kahit ba? matigas ang puso. Tingnan mo ba, Romelo, wala ka bang nahalata dyan sa sinasabi niya, preserve and promote peace, liberty, social justice, and moral values? Di ba yon yung matamis na sinabi ng ahas doon sa Garden of Eden? Sa Genesis chapter 3. Ang galing-galing niyang magsalita. Kaya nabihag siya Eva doon. Yun. Nabihag. Kaya po tayo... Ang church noon, ng Panginoon, nabihag din. Dahil sa kanyang mga matamis na mga salita. Grabe. Ang sabi niya ay, hindi ka mamamatay. Ayan. Parang ganun din yung sinasabi niya. Grabe, no? Napaka-tamis talaga ng mga salita nito. Okay, no? What about in Christian? Kanina yung mga Christian yung pinapatay din. So, does this Vatican Council declares that the human person has a right to religious freedom? Kahit anong sikta mo, dapat freedom. Grabe, ang galing talaga nilang salita. Vatican Council. This freedom means that all men are to be immune from coercion of the part of the individuals or social groups and of human power. So, ibig po sabihin, walang pilitan. Huwag mong pilitin. Pero bakit yan? Parang binabalik nila, pinipilit. Kasi, sinabi dito eh. Sabi din si Elder Mel, huwag mong pilitin yung ibang tao sa gusto mo. Meron tayong freedom. Pag once po ikaw, kagaya ng ating ibang mga membro of the church, sila po ay nanghihingi ng one day off na sana Sabado yung day off nila. Kaso hindi na binibigyan. Hindi niya po sinusunod yung Second Vatican Council.
guilty po kayo sa ginagawa nyo. Yan. Kasi po sa Second Vatican Council, we have a freedom of religion. Yan. So, Kaya po yung mga malalaking establishmento na hindi po nila pinapayagan, you are breaking the... so sabihin, tayo pag umapply pala tayo, Brother Win, pag hindi tayo bigyan ng freedom of worship day, kagaya ng Sabbath day, Hmm. so sabihin natin, kayo nilapastangan nyo ang Second Vatican Council, isusumbong mo kayo sa Pope. Hindi naman ganun. Ay, hindi naman ganun. Kasi si Christ hindi ginamit ni Christ yun eh. So, ibig ko sabihin ba, na kung talagang patigasan, Hmm. pwede mo pala sabihin na, kayo hindi yung sinusunod yung Second Vatican Council, isusumbong ko kayo sa Pope. Meron yan, Elder Mel, ngayon. Ha? Meron ngayon yan Ngayon? sa loob. Pag hindi kayo binigyan ng day off on Sabado, Oo? on Saturday, sulatan natin yung kumpanya nyo. Pinapractice na inside the church ng Second Vatican Council. Yung ganun. Huwag kayong magpa-trap. Yan, huwag kayong ganun. Trap yan. Ah. Kasi nung time ni Christ, hindi niya yung kanyang rights. So, ibig sabihin, Brother Will, pinapapasok lang tayo sa tinatawag ng freedom. Yan, papatayin ka ng freedom na yan. Hindi nila alam, Elder Romel, yung mga abogado inside the church natin, No? na ini-encourage yung mga membro natin na pag hindi kayo binigyan ng day off on Saturday, susulatan natin yan. Kasi May freedom may tayo freedom of religion tayo. Nasa law yan. Hindi nila alam, pinapasok na pala tayo sa bulsa Yan, ng kalaban. delikado yan. Kasi po, para natin tinotolerate na lumaban yung ating mga membro. Right mo yan. Kahit mo yan. Yun ang tinitindigan ng bawat isa kahit sa loob sa ating church. Right mo yan. Hindi mo tindigan na hindi ka tumindig sa right mo. Right mo yan. Basa, Si Kristo, hindi nga. nagtindig ba sa kanyang right? Hindi. Basahin niyo po yung ni Ellen White na Desire of Ages, The Days of Conflict yata yun, chapter. Sabi ni Ellen White doon, hindi niya pinanglaban yung kanyang rights. Dapat talaga. Hindi, Brother Wino, hindi pala natin na halata na kung ganun pala yun, ibig sabihin, tinuturuan din tayo ng kasi ng lumaban sa kanila. Lumaban. Dahil sa tinatawag na freedom. Freedom. Ang galing talaga nila, no? No? Kaya nga. Napakatalino talaga nila. Kaya Elderman, nung binasa ko ito, pumalakpak talaga ako. Ang galing talaga nila eh. Galing Wow, talaga grabe, nila, ang no? galing nyo. Dahil sa freedom, nalaban ka. Grabe. Ay, grabe talaga. Pero hindi. Ang galing niya magpaikot, Elderman. Oo. Ay, naku. Para kang trompo ang pinapaikot sa palad niya. Ay, ganun pala yun. Ganun wala? Sa tigil. Kaya pala sinasabi dito, noon na pinapatay niya ang lumalaban sa kanya, ngayon binibigyan ka ng freedom. Hindi na sa ngayon, kung noon, hindi na ngayon. Hindi na ngayon, iba na. Oh, yun pala, ang tindi pala ng kanyang Grabe. Okay. sabi talaga. No? Elderman, sabi daw, Jews should not be persecuted, no? Should not be nakulangan lang. Should not be persecuted sa Second Vatican Council. Ang Muslim, no, forget na yung past quarrel natin. Kalimutan yun. Kalimutan nyo na yun. No? So, sa mga Christians naman, freedom of religion na tayo. Wala na tayo. Grabe, ang galing! Galing talaga. Galing nyo. Napakagaling. Kumbaga, Elder Romel, pag ikaw, kasi minsan yung sa mga syota ba, Oh. pag yung lalaki ay nagsinungaling sa babae, ano yung sinasabi ng girlfriend mo? Ang galing mo! Di ba ganon? Ang galing mo talaga. So, Kaya na mahal kita kasi napakagaling mo eh. kaya ito, ang galing talaga nila. Sabi pa nila, saka napaka-sweet mo. Yan ang hirap doon. Napaka-sweet talaga ng mga nila, no? Kung mo lang. Ito, no, tingnan natin. Anong klaseng hayop kayo? Ito, Ayan. sabi ni Ms. White, anong klaseng hayop kayo? Hayop talaga kayo. Talagang hayop. Okay. Ito, sabi ni Ms. White, The Great Controversy, page 571, paragraph to. It is a part of her policy. So, yun. Nasa ano din pala yun? Nasa Spirit of Prophecy, hindi pala yung Second Vatican Council. Hindi pa sinulat, meron na talaga siya. Kala Iba nila talaga. may isa nilang ating propita. Iba talaga yung Spirit of Prophecy natin. Propita natin, No? ano? It is a part of her policy to assume the character which will best accomplish her purpose. Yun yung Second Vatican Council, sino sinasabi ni Mrs. White dito? Okay, ano yun? Sabi pa, but
beneath, sa ilalim niyan, the variable appearance of the chameleon. Yon. Alam mo kasi yung chameleon na Ramel, May kulot ng kamilang Brother Will pag sa crane. no, green din siya. Crane din. Ibig sabihin ng Ramel, pag yung po pumunta sa Muslim, nag-Muslim siya. Saka Muslim din. Kinikis pa niya yung mga Quran eh. Oh. Pag once siya kayo pumunta sa mga Diyos, doon din siya sa templo, sa gilid ng templo, ganon-ganon. Nagwari-wari. Ganon. Kung ano yung pinupuntahan niyang lugar, kagaya ni Pope Francis, tinanong siya doon sa Korea, Oo. ang sagot ni Pope Francis, all religions are way to God. Yun pala. Sabi dito ni Biswato, chameleon ka. Hayop kang chameleon ka. Ay, talaga napakahayop ang kamilyon niya. Sa mga Christian naman, kung ano naman yung belief nyo, dyan lang kayo. May prince. Chameleon talaga. Pero ano sabi doon? She concealed, tinatago niya, no? Invariable venom of the serpent. Wow. Kita nyo? Kasi kaya namin sinabi kanina yung Second Vatican Council, napakasarap pakinggan at basahin. No, kung ano yung sinabi ni serpent doon sa Genesis 3, ay ganoon din yung nakasulat sa Second Vatican Council. Kasi po, sila po, chameleon, pero sa ilalim po, poisonous snake na. Ay. Kaya po, yung freedom of religion na sinasabi nyo, poisonous snake po yun. Huwag kayong pumunta sa kanilang lambat para kayong isda nga pumunta doon sa kanilang net at kayo ay mahuhuli. No? Kaya, Yun. kaya Brother Wing, kahit sa government na yun, kaya nilang paikot-ikutin dahil sa kanilang strategy, mga napakagaling talaga nila, Brother Wing. Okay, no. Revelation 17 verse 11, Elder Mel. Wait, basahin natin yun. Ano nasulit? At ang halimaw na buhay noon at ngayon, wala na. Ay siya rin. Ikaw ano? Ngunit, kabilang sa pito. At siya'y patungo sa kapamakan. May katapusan na. Ibig sabihin, Elder Mel, itong 8, no? Itong 8 beast na to, siya po yung katapusan na. Ibig sabihin, pag dumating siya, end of the world na. Wala na talaga. Tapos na. Ang hampong. Ito yung Mel, tingnan natin sa 2 Thessalonians 2 verse 3. Ano bang sinabi doon? Yung son of perdition na ito. Second. 2 Thessalonians 2 verse 3. Okay, verse 3. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang tao makasalanan ang anak ng kapahamakan. Yun. Pareho din doon sa Revelation 17 verse 11, ganyan ang binasa natin, Dermel, anak ng kapahamakan. Siya po ay ng kapahamakan. Di ba doon sa 17, ganun din nangyari? Sabi dito sa verse 11 na, ngunit biglang kabilang sa pito at siya'y patungo sa kapahamakan. So, ibig sabihin, Dermel, ito kasing Thessalonians 2, no, verse 3, ito po ay nagsasabi si San Pablo about the second coming. No? So, ibig sabihin po, Dermel, yung 8 na yon, yung ika-8 doon sa Revelation 17 verse 11, ito rin po siya yung sinasabi ni San Pablo. Na pag dumating yon, doon na mag-second coming. Kasi po dito, nakalagay kasi, hindi po mangyayari yung second coming kung hindi po ito marirebuild yung son of perdition. So, dapat kailangan yung pang-8 lalabas talaga. Pag hindi lumabas ang pang-8, wala pang second coming. Ayan. Kaya po, mga kaibigan, yung mga nagsasabi na second coming lang parati yung naririnig namin. Tagal na yon, patay na nga yung lolo ng lolo ko. Ano pa yung, hanggang ngayon, hindi pa dumadating. Kasi po dito, yung ika-8 po, hindi pa po dumadating. Pag dumating na yung ika-8, yun na, talagang darating ng Panginoon. So, kaya, isa na lang tinentay natin, Brother Wing. Nandyan na tayo sa 7. Nasa 7 na tayo. Pang-8 na lang. Pang-8 na lang. Kaya, mag-ingat-ingat na tayo at Kaya ngayon, Dermel, bago na. Kaya ngayon, Dermel, binipilisan na nila yung kanilang ginagawa. Ayan. Kasi hindi natin alam, Brother Wing, baka biglang lang
pumasok ng pangwalo. Wala na. Hindi ka ready. Oo, hindi tayo ready, patay tayo dyan. Kailangan magkapaganda tayo mga kapatid. So, ito pa in verse 4, Elder Romel. Ano yung sinabi dito? Sa verse 4, sabi dito, Yung ikawalo, Elder Romel, no? Nagre-refer ito sa Pablo kasi sa ikawalo eh. ayan, No? verse 4. Siya ay sumasalungat Mm. at nagmataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y na uupo sa templo ng Diyos na ipinahayag ang kanyang sarili na siya'y Diyos. Akma-akma talaga dun sa Revelation 17, Elder Romel. Pareho talaga yung sinasabi ng San Pablo. Ito po yung temple na ito, hindi po to siya temple dun sa Jerusalem, ha? Hindi po to. Yung templo po dito is tayong mga tao. Ayan. Bakit po sabi doon, nakaupo siya sa templo? Kasi po, minamulapilate na tayo. Ah, sa mga tao nakaupo siya. Sa Second Vatican Council, minamulapilate na tayo. Ibig sabihin, pinapaikot-ikot siya kasi siya ang humawak ng mga tao. Yan ang templo. Yan yung Second Vatican Council na sinasabi nating religious freedom. Yan, kawawa Huwag tayo. kayo ano doon. Hindi niyo alam sinasakyan kayo ng kamilyon na ito. So kaya, Evidence na ito. kaya kapatid na Erwin, ay delikado palang mga freedom na yan. Kasi, kumbaga, pinapasok lang tayo sa tinatawag na freedom, pero dadalhin pala tayo sa kapamakan. Yun ang mahirap. So kaya mga kapatid, mga kaibigan, hawag kayo may freedom tayo. Lalaban tayo. At saka, nung mga bandang, mga nakaraang mga taon, may mga kapatid tayo na, ay, hindi. Yan, may freedom tayo. Pinipirma pa tayo. May mga pinipirmahan na dapat ang mga estudyante natin sa school na hindi pinapayagan ng Sabat ay sulatan. Ang mga ministro pa ang magsusulat, mga ganon. Mga kapatid, inaano lang tayo, inuuto lang tayo nito para na tayo ay mapapasok sa kanilang bulsa. So kaya, mga kaibigan, mga kapatid, lalo na sa church natin, kung ayaw mo talagang sumunod sa Panginoon, talagang hindi ka susunod ng Sabat. O kung gusto mong sumunod sa Sabat, kahit ano pang sabihin nilang pasok ka sa araw ng Sabat, huwag kang papasok. Di ba? Kung mahal mo talaga ang Panginoon, so huwag ka lang gagawa-gawa ng mga liter-liter na yan, na talagang inaano lang tayo parang tinuturuan lang tayo na lumaban. Si Kristo nga wala nga, hindi nga lumaban niya kung sa tinatawag lang na Right. freedom o right, di ba? Sa tinatawag lang na right, napaka-right talaga ng ating Panginoon na siya ang gumawa ng tao tapos papatayin siya at lapastanganan ng ating Panginoon. So may right talaga sa bakit hindi niya ginaganon? Kasi alam niya na ang mga right na yan, gawa-gawa ng kaaway niya. Yan, delikado yan talaga. Kahit right pag talagang hindi mo pinag-aralan ng mabuti, hindi mo talaga ang right na yan, pinapasok na pala tayo sa bulsa ng kaaway. Kaya Okay, mga kaibigan, mga kapatid, ingat po tayo. Ito po yung verse 8 in the Romel. Yung verse 8, basahin natin Kaya dyan. sa verse 8, sabi dito, at kung magkagayoy, mahayag ang taong makasalanan na siyang pupuksain ng Panginoong Yung Isus. kunya ika-8 na to po to. Ito na yung walo. Pupuksain ng Panginoong Isus sa pamamagitan ng hiniya ng kanyang bibig at lilipulin sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagdating. Yun. Wow. Second coming na Elder Romel. So mapupuksan na yung ika-8. Wala na talaga ang pangsyama. So nakita mo dyan, Elder Romel, hindi na po yan woman ang nakalagay dyan, kundi base na po. Ibig sabihin po, yung ika-8 na yan, hindi na kontrolado ng Second Vatican Council. Ayan, ibig sabihin lumabas na siya. Lumabas na sa Elder Romel. Hindi na siya sumunod Hindi sa na siya. Vatican Council. I-reject na nila yung Second Vatican Council Yun dyan. pala, So, ibig sabihin, yung Vatican Council, lahat ng 7 sumunod doon. Itong pangwalo, Matindi to. napakatindi. Kasi yung 7 sumunod, pero siya hindi sa susunod. Ayan ang napaka-delikado. Wala nang religious freedom, So, wala nang high regard for Muslim, at wala na sila, hindi na nila kaya pag kilala yung hindi ka mga Diyos. sumunod,
patay ka. patay ka talaga. Yun, Papatayin ka. hindi ka makabili, Hmm. hindi ka makapagbili. Yun no, ano, yung sa Revelation 17 verse 14, Elder Mel, yung napakig-away sila sa Panginoon. Yan, Ah. sabi dito sa 14, sabi dito sa Revelation 17, pakikipagdigma ang mga ito Hmm. laban sa kordero at Mhm. sila'y dadaigin ng kordero Hmm. sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya ay mga tinawag, mga tinirang at tapat. Yun. Dapat Yung tapat tin horns dyan, mga kaibigan, huwag kayong sumali sa kanyang propaganda. ko. Yung isa dyan na hinihintay pa nilang pumasok sa kanilang ecumenism, huwag po kayong magpauto dyan. Hirap nito, kapatid na Erwin, kasi sa mga masasarap na at matatamis na salita, parang minsan nadadala ang mga kapatid natin. No? So, kaya ingat-ingat kayo sa mga matatamis na salita. So, sino po yung Mel yung make what? So, ano ba Ang yung sabi sabi? dito ni Bible Blog, sabi niya, kaya pala sinasabi ni Pope Leo The 14. 14 na Saturday ang Sabat Day dahil sa Vatican Council. Ayan, Bible Blog, tama ka. Yung religious freedom. Oo, inaano lang tayo nito. Nililin lang tayo ng mga Nililink tamis. lang tayo nito. Napakagaling nila. Yung kagaya ni Kurt na yon. Hmm. Marami ding mga Adventist na ano doon. Na Grabe, pinaglalaban pa nila. Hindi nila alam. Believe. Pinaikot-ikot lang tayo noon. believe na believe sila kay Kirk. Ay, nako. Grabe talaga itong hayop na to. Hayop talaga. Hayop Okay, at Brother pamilya Will? ka. No? So, sino pong mga nag-make war dito? Sabi daw kasi nag-make war daw sila sa mga lamp. Sa lamp, no? Sino yung inaaway nila Elder Mel? Okay na yung verse na 9 muna ng Thessalonians. So, Okay, sabi dito sa Secret Thessalonians chapter 2 verse 9, ang pagdating ng taong makasalanan ay ayon sa paggawa ni Satanas agoy. na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga panlilinlang na kababalakan. Yun. Yung ikait pa doon Elder Mel, yun na yung ano na ni Satanas. No? Siya na pala yung Siya na talaga. kinukontrol. Hindi na po yung Second Vatican Council na nagkocontrol sa kanya, kundi si Satanas Si na Satanas na talagang kumukontrol. Sa pangwalo pangwalo. Oh. Nakita niyan mga kaibigan. Ang pangwalo mga kapatid, kasama ng pangpito. Mm. Pero pangwalo siya. Yun ang inantay natin na kailangan, ito pa lang sa pangpito na to, kailangan ingat na tayo sa mga salita nila. Mm. Di ba, pabor sa atin yung sabi ni Pope Leo XIV na ang Sabat ay Sabado. Mm. O di ba? So sabi ng mga kapatiran, di ba? Nagsasabi na nga si Pope Leo na Sabado talaga. O, di ba? Tayo naman mga Adventist, parang proud O, din. parang proud tayo, Hmm. pero hindi na pala natin alam na nililit lang tayo. No? Para madadaya tayo. So, Ito, no? So, ano nang ginagawin ng dragon o ni Satanas sa mga Elder Mel, sa mga sumusunod sa kanyang yung hindi po sumunod sa kaniyang ng Roman Catholic Church. Ibig sabihin yung remnant po. Okay. Ito po yung sinabi diyan. Revelation 12:17. sabi dito, nagalit ang dragon sa babae Mm. at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, Mm. ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo keso. So, yun po. No? Yun pong sinasabi diyan, no, na sinasabi kasi doon sa mga previous nilang mga before Second Vatican Council, no, kung Bible and the Bible alone ka, you will become a Seventh-day Adventist, no? Yun po yung claim nila. No, so dito po yung napakita po dito, yung dragon galit na galit sa church. No? Sa Grabe mga talaga siya, no? sa mga hindi po sumunod sa kanya. Yun po, Pag tayo sumunod sa kautusan ng Panginoon, galit siya. galit siya. Kung hindi ka tayo sumunod, ay masaya siya. So, ganun po yung Ramel, no? Yung commandment keeping of God po dito, ayun po yung sinasabi nila na if you are Bible and the Bible alone, no, magiging Seventh-day Adventist ka talaga. Kasi po sila po yung Seventh-day Adventist ang talagang sumusunod sa Sabbath. No? So, ito po, verse 30, chapter 13, verse 15, no? Ano pong gagawin niya doon?
Pag hindi tayo sumunod sa kanya, Oh? ang sabi dito, at ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga Mm. sa larawan ng halimaw Mm. upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at mapaipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Mm. Kita mo? Yun na, Elder Romel. Yun na yung gagawin nila sa bandang huli nitong ika-8 na to. Yung kontrolado. Yun na ang ikawalo. Oh. Kontrolado na sa Nisitan. Kaya ito na yung gagawin nila. No? Wala na po yung Second Vatican Council doon. So, Rejected ibig na. sabihin, i-reject na talaga yun. Mm. Kung ano lang utos ng dragon na to, Mm. yun na talaga ang susundin Sundin niya. nila. Ayan ang ibig sabihin. So wala nang freedom of religion. Ayan na, Hindi na po nila kikilalanin yung mga Muslim. wala na. At hindi na Mga po nila Hudyo? kikilalanin yung mga Hudyo. Oh, Wala na yun. mga Uubos Christian? na yun. Wala na yun. Oh. Itatakwilan nila yun. Pag sumunod ka, okay ka. Mm. Makapagbili, Mm. makapagbinta. Mm. Pero pag hindi ka sumunod, patay ka. Patay ka. Hindi ka makapagbili, hindi ka makabili. Sa ika-8 na po yun ha. Ngayon wala pa. Kasi 7 pa lang ngayon. O, wala pa. Kaya, ang unahin natin siguro ngayon, Brother Erwin, kapatid Erwin, yung sarili natin na kailangan Mm. makapaghanda tayo, Brother Erwin. Kasi, delikado na po ito kasi nasa pagpito na tayo. So, hindi natin alam, baka bigla na lang pumasok ang pangwalo. Yan ang pinakamatindi dyan. Kaya po na yung naghihintay ng second coming, ang tagal na namin narinig yung second coming, wala pa. Delikado po yan mga Oo, kaibigan. delikado yan, mga kapatid. Huwag kayong ganyan. No? Kaya yung may nagsasabi din na sa kapatid na sabi ay dapat hindi muna, panalangin muna natin ang Panginoon, leader natin para Marami pa hindi tayo. marami pa tayong, Yun, isa din po yan. isa din yun. Mga kaibigan, huwag po natin gawin yun. Oo. Kasi po, hindi po tayo ang magtatapos ng ganitong gawain. Ngayon pa rin po ang tatapos niyan, mga kaibigan. Paggamit lang po tayo hanggang saan natin makakaya. Sa makakaya natin, magpagamit lang tayo. At huwag natin ilagay sa mga kamay natin. Kumbaga, Elder Mel, huwag yung ilagay sa ang kamay nyo ang batas sa inyong mga kamay. Oo. So, Walang sa magano, Panginoon parang yun. gano'n. Dapat ilagay mo sa Panginoon pa rin. Yan, sa Panginoon yun. So, kung ano ang kapasyahan ng Panginoon, yun ang masusunod. Mm. So, mayroon pa, Wala na. kapatid. Wala na. So, Yun na, ibig no? sabihin, yung Revelation 17, mga ilang segment tayo nito, brother. Tingnan na lang natin kung Okay, ilan so, yung ano. Yung dito pangalawa, tayo, yung pangalawa po yung part 2 po nito, tingnan po natin yung Kings of the Earth po. Ayan. Ano po yung relation nila ng Kings of the Earth dito po sa 7 heads with 10 horn beast? Ayan. So, huwag kayong kukurot, mga kapatid, sa next week, ha? Napakaganda po ito ng talakayang chapter 17. So, siguro, hingin natin sa Bible Vlog na pwede ditong putol-putulin niya naman at i-post mo Bible Vlog. Mahirap. Baka mahirapan siya. Hindi, kaya yun. Kasi po ito po ang ano, yung topic natin ngayon, meron naman pong isang Facebook page na You Shall Know the Truth. Oo, sa Punta lang po kayo doon. Meron po diyang mga short videos. Oo, yan. Pwede yung mga gamit. At saka i-post niya din para mapag-share din natin. Kasi po ito po kasing ginawa namin, in-expand pa po namin po dito. Mas malawak. Mas So, malawak. so doon po sa You Shall Know the Truth, no, meron po diyang mga short video doon. Lalong-lalo na po doon sa Wine of Babylon. Marami po dyan. Inisa-isa po doon. So, follow po kayo sa sa Yes, Know the Truth. At siguro pag medyo ano na ako sa bandang huli, gagawa din ako ng mga topic about sa 28 fundamental para na mayroon din tayong kasi itong mga topic na dinadala ng Yes, Know the Truth at History of Prophecy Ministry, ito na po ang pinaka-pinali ng mga topic. So, siguro sa next, Tagalog din, gagamitin natin na salita sa 28 Fundamentals Belief. Yun ang ating. Isa rin po mga kaibigan, no, mga taga-subaybay, meron na po tayong YouTube channel. No, yung pangalan din is You Shall Know the Truth. Kung gusto niyo pong balikan itong video to, no, Hindi niyo pa napanood, punta kayo doon ng page ng YouTube channel natin na You Shall Know the Truth. I-publish din po to. Yeah. I-upload din po din. Kasi po dito po sa
Isurin Prophecy Ministry, kinukuha po kasi ito After 1 month na nawawala po yung video natin. Kaya po doon po sa YouTube channel natin na You Shall Know the Truth, doon po makikita rin. Okay, so follow po kayo. At hiningi lang po natin sa mga kapatid, mga kaibigan, i-share po natin para marami naman makapag-benefit ng mga programa natin. Hindi po kami na para magdami ang viewers, kundi magdami ang makaalam ng mga katotohanan. Ito po ang aming pakay dito, hindi po para magdami ang viewers namin para kung ano-ano, kundi ito po ay para malaman ng buong mundo na makapag-intindi lang ng mga salitang Tagalog o Ilonggo. Okay, so maraming salamat po sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan na na sumama sa gabi ito. Bago po tayo magbasa ng mga comment ng ating mga kaibigan, mga kapatid, manalangin po muna tayo. Kapatid Erwin, ikaw po ang closing prayers. Okay, no? Mga pray tayo mga kaibigan. O Diyos, na magpapasalamat po kami sa ganitong oras na binigyan mo naman kami ng pagkakataon upang, O Lord, ma-share yung gusto mong i-reveal sa mga kapatid, sa mga hindi po Adventist or sa mga Adventist po, yung mga pinili mo po, mga Panginoon, upang malaman ang katotohanan ng mga nakasulat dyan po sa Revelation 17. Nawa po ay Panginoon, ikaw po ay makasama namin hanggang po sa katapusan ng itong istorya ng mundong ito, na kami po ay gumagawa ng inyong mga salita. Kami po ay nag-spread ng gospel. Sana po ay ito po ay magkaroon ng saysay sa mga taong gustong maghanap ng katotohanan. Nawa po ay sila ay inyo pong haplasin yung kanilang mga puso at isipan na ito po ay pawang katotohanan na po, Ama, na kanila pong dapat malaman para po sila po ay lumabas sa ganyang mga aral ng Babylonia nang hindi sila po, Ama, hindi po nila maranasan yung 7 salot at saka yung coming judgment from hellfire po, mahal naming Panginoon. Kaya po, ito po sana ay inyong dinggin aming mga panalangin sa pangalan ng Ginoong Hesus. Amen. Okay, so ang sumama dito sa ating gabi ito, si Iado Abar, magandang gabi po sa iyo. Si Brother John Marquez, magandang gabi po, kapatid. At si kapatid na Meridian Inversion, magandang gabi po. At sa mga kapatid natin na hindi natin nakikita dito sa live, sa screen, so magandang gabi po sa inyo lahat. At God bless. At next week, magkita-kita naman po tayo muli. Okay, baka mayroon kang... Ayan. Okay, so maraming salamat po at good night sa lahat.